Ayun, mga kaisda. Mag-update lang muna tayo sa ating mga guppies, sa ating mga fry, mga kaisda. Sa ngayon, no? Update lang muna tayo. Good day, mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, napakagandang araw. Maganda ang sikat ng ating araw, mga kaisda. So, for today's video, ay mag-a-update lang muna tayo sa ating mga guppies, mga kaisda, no? Kasi sa previous video ko, nasabi ko sa inyo na mag-rearrange tayo. Kaso, sobrang busy pa po ang gagawa ng ating pinapagawa sa ating munting backyard guppy fish farm, mga kaisda, no? So, bago ang lahat, ay magsha-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan, mga kaisda. Shoutout kay Nils Hobby at pakisubscribe na din sa ating kaibigan na si Nils Hobby. Magagandang klase po ang isda nito, mga kaisda. At shoutout din kay 3R Guppy Keeper. Shoutout sa iyo, idol. At last, ang ating bagong kaibigan na si Ruel Magto. Shoutout sa iyo, idol. So, mga kaisda, bago tayo magpatuloy sa ating content, mga kaisda, ay ipopromote ko muna ang aking munting YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. At kung gusto nyo po mai-feature ang inyong barracks, mga kaisda, yung backyard guppy fish nyo or fish farm ninyo, punta po kayo sa description, mga kaisda. Andun po ang aking FB account, mga kaisda. At kung gusto nyo po may shoutout sa next video natin, please comment down below, mga kaisda. I-comment ninyo kung anong gusto ninyo, anong thoughts ninyo, mga kaisda, no? At gagawin din natin yan. Kung ano bang gusto nyong pagbabago, gagawin natin yan. Pero dahan-dahan lang muna, mga kaisda, no? So, back to topic na tayo, mga kaisda. So hindi ko sabi sa inyo ang una nating naipakita. Yun po ang ating gapikoy, mga kaisda, no? So, ito yun naman ang ating pangalawang isda, ang ating dragon. So, yung female natin, medyo buntis na. Sayang yung unang drop nila, nalaglag lahat dyan sa baba sa ating mix guppies, mga kaisda, no? Pero hintayin natin yan. Pag mag-drop, hindi na natin kunin. Dyan lang, mga kaisda, dahil hindi naman sila agresibo, no? At ito naman ang ating AFR, mga kaisda. Medyo may kulay na po yung ating ibang jubi, mga kaisda, no? Merong isang male at halos makikita nyo dyan is female. Mas maganda, mas maraming female, mas maganda para mabilis dumami yung ating AFR, dahil sa ngayon is kunting-kunti na lang po sila, mga kaisda, no? Kaya padadamihin natin yan. Napakamura lang po. Pag dumami yan, bibinta ko lang po din yan ng 50 per tryo. So, ito naman ang ating pangatlong video, pangatlong guppy, mga kaisda, no? So, hoping tayo na mag-stable na ito, mga kaisda. Dahil itong female na kinuha natin is jubi ng ating male, no? Yan po ang drop, kasi yung original female niyan is nadido na. Nag-drop lang siya, pangatlong drop niya, at pangatlong gin na drop niya is namatay siya. So, ang pangatlong gin is nasa kabila. Sunod nito, papakita natin. Ito na po ang ating itong
third gin na drop mga kaisda. Hindi pa natin nakikita yung mga kulay. Medyo madamay-damay din sila mga kaisda, no? Siguro meron pang 2 weeks para makita natin yung kulay na nila, no? Sana meron tayong makuhang stable dyan. Meron tayong makuhang bottom sword mga kaisda. Dahil yun po ang ating layunin. Yun po ang ating goal, na makakuha tayo ng bottom sword snake skin mga kaisda. Pag makakuha tayo nun, mas maganda, no? Dahil yun ang padadamihin natin. At siguro sa mga inbred, galing crossbred, siguro ito ang pinakauna na nagawa ko, no? So mga kaisda, napakahirap po mag crossbred mga kaisda, no? Tapos i-inbred mo, napakahirap po, ang tagal mag-stable. Sana mag-stable na yan mga kaisda, no? At ito naman ang ating Guppy Koi. At marami na pong Juby. Plano ko niyan, siguro sa next video or next video pa, kukunin na po natin yung mga Juby at ilalagay natin sa breeder mga kaisda. Dahil mas madaming breeder, mas maganda. Maraming fry din tayong makukuha, 'di ba? Dahil magpaparami tayo ng Guppy Koi. At hindi ito basta-bastang klase. Magandang klase po itong Guppy Koi natin mga kaisda, no? Kaya padadamihin natin to. So hoping tayo dyan na dumami talaga. At ito naman nating, as usual, hybrid strain. Hybrid strain po ang tawag natin dyan, or chops. Kasi pag chops, napakababa ang tingin sa mga chops mga kaisda, no? Dahil XX na sila di ba? Half na. Kaya hybrid strain, tawagin natin ng hybrid strain. Merong platis dyan, merong swordtail dyan na ordinary, na makikita nyo naman, no? Ordinary lang po ang ating swordtail mga kaisda. Green sword po yan siya. Ordinary lang po, no? At least andyan, andyan sila. Dagdag na din, no, mga kaisda. Nakakatuwa din isipin, kung merong bibili, ay bibinta natin, no? Napakamurang klase lang po. Napakamura din ang ating binta. So, yan po ang ating mix. Ito naman po ang ating metal blacklist. Siguro sa mga previous video mga kaisda, nagtataka kayo bakit kunti lang yung tubig. So mga kaisda, sasabihin ko sa inyo, ito pong concrete pad natin is back job, no? Nakailang bisis kami naglagay ng madaming tubig. So mga ilang days lang din is bababa. Siguro pag i-finishing namin yung aming dingding, mga kaisda, dadamay na din yan, no? Ulitin natin yan, pati sa labas, ipa-finishing natin para wala na talagang tagas. Di ba? Sobrang dami po ang ating metal blacklist. Malalaki po ang mga female dyan, mga kaisda. Hindi kayo magsisisi, 100 lang po ang tryo niyan. At itong ating metal red list is 100 lang din ang tryo. Magandang klase po nga. Magandang klase po yan mga kaisda. Hindi kayo magsisisi. Yan, makikita nyo naman, di ba? Magandang klase po yan mga kaisda. Malalaki na po ang ating female dyan. Sobrang dami din mga kaisda. Kaya mag-release na din ako So, meron na akong plano na bibili ng full gold. Dahil merong nag-offer sa akin, 100 ang tryo. Magandang klase ang full gold, no mga kaisda. Hoping na maka-lace pa tayo mga kaisda, no? Dahil dagdagan natin ng ilang tryo para mas marami din ang makuha nating fry mga kaisda kung mag-drop sila. So siguro by next day o sa next video ko, baka ando na yung full gold. Hoping, no mga kaisda. Dahil nag-PM siya sa akin kanina, pinakita niya yung full gold. Sabi ko, mag-PM lang ako sa iyo dahil magpapaalam muna tayo sa aking misis, no? Dahil yung pera doon sa kanya, di ba? At ito naman ang ating rose tail mga kaisda, no? Sa ilang video na natin, hindi natin makikita-kita yung laman nito, pero nakikita natin na merong mga fry na mga kaisda, no? Ang breeder is andyan lang po, nagtatago. Hindi sila masyado makikita dahil yung trapal po ang dahilan, dahil itim, no?
Tapos yung rosin natin is hindi siya gaano ka pula, kaya hindi siya masyadong makikita, mga kisda. Pero andyan po sila. Ito naman ang ating AFR. So ito yung ating breeder, no, mga kisda. Magandang klase po yan, mga kisda. So pag dumami yan, syempre bibinta natin ng 50 per tryo. Dahil ang bili natin sa mga breeder is 50 per tryo. Pero ito na itong mga breeder na ngayon, mga kaisda, is akin na po itong breeder, no? Dahil ang original breeder po ay ubos na po. Ubos na sila. Napakadami yon, mga kaisda. Siguro mga 7 tryo yon ang nabili ko na breeder. May freebie pa yun, at may freebies din na flamingo. So sad to say, imbis na dumami, na paunti silang paunti, no? Dahil unti-unti silang namamatay. Tapos yung isang trapan ko ng flamingo at saka AFR is nasagi ng aso. Napakadami doon noon, mga kisda, ng mga jubi. Napakasayang talaga, no? So wala tayong magagawa dahil aksidente lang yan, di ba? Alangan na anuhin natin yung aso, di ba? Wala naman yung kalam-alam, dumaan lang yun. Di ba? Kasalanan din natin dahil nilagay natin doon na parang daanan din nila lagi, no? So yun, hayaan lang natin, no? Ito naman ang aking original breeder ng aking HBB, mga kaisda. Andyan pa po yung mga original breeder. Medyo madami-dami sila dyan kasi yung mga fry hindi na nakuha. Madami-dami na din sila. Nagtatago lang po sila, mga kaisda. Andyan lang dyan sa ilalim ng halaman. So siguro atat na po ako, mga kaisda, na umuwi, no? Dahil gusto ko nang alagaan ang aking mga isda, sa totoo lang. Malaking pagbabago pag ako makauwi talaga. Dahil hobby natin yan, mga kaisda. Gusto natin na pagandahin talaga yung ating maliit na fish farm, mga kaisda. Sa ngayon is TSS lang muna tayo, no? Sa utos-utosan lang natin yung aking anak, no? Na itong gawin. Medyo busy pa. Kawawa naman yung anak ko, no ba? Minsan napipressure pa. Dahil minsan ako wala na akong content. Naghihintay ako sa kanya. Sobrang busy niya. So pasensya na lang din. Ito nga meron ng 7 days ata, 6 days o 7 days, wala na akong content. So ngayon pa nag-content tayo. Ito naman ang ating EBT, mga kaisda. Meron na po itong fry. Meron ako nakikitang 2 fry nito. Hindi po nakuha. Hinayaan ko na lang. Sana hindi sila makain, mga kaisda, no? Sana, no? Ito naman ay sa aking outcross, galing from outcross to inbreed. So hindi ko alam kung anong resulta dyan. Makikita natin yan pag magkajubi na, no? Pag pangit, ay alam na kung saan pupunta yan. Doon yan bagsak sa ating mga hybrid strain, mga kisda. Di ba? Yung sa iba sayang sa kanila na iba-iba yung ano, pero sa akin wala problema sa akin dahil nagpaparami po tayo, no? At mabibinta din natin yan. Kahit ng mga ano yan, chops, mabibinta natin yan. Ito naman ang ating pea dirt, mga kisda, no? So sa wakas, mayroon na pong jubi, no? Mayroon na pong jubi at dumadami na po ang ating pea dirt. At padadamihin pa natin yan, mga kaisda. So ang binta ko niyan is 50. Dahil ang bili ko is 50. No? Ganun na lang. Dahil mahirap na magbinta tayo ng mahal. Dahil yung karibal mo is mura yung binta. Sabay na lang tayo, mga kaisda. So ito naman is bakante. Ang plano ko niyan is siguro yung full gold, no? Yan. Kinuha ko yung ang in-inbreed ko na galing crossbreed. Kinuha ko at pinagsama ko. So ito is bakante, mga kaisda, no? Siguro walang na ni isang fry or jubi or gapi na adult, no? Ito naman ang ating metal red lace, no? Makikita nyo naman, nagpapasikat mo ating metal red lace, mga kaisda.
nagpapasikat po sila, di ba? Maganda po ang ating metal red lace. Kaso nga lang, merong crystal, transparent pala, no? Meron transparent na buntot. Hindi na kaya ng aking anak na kukunin pa niya. Ako na dyan bahala. Soon pag uwi ko. Kunting tiis na lang. Uwi tayo, no? Makakauwi na tayo, no? At hindi na tayo babalik. Ito naman ang ating metal black lace. So ganun pa rin mga kaisda. Medyo marami ang male na transparent ang tail. So hindi na kaya ako nang bahala dyan. Kukunin natin yan soon pag uwi ko. Marami tayong gagawin. Marami tayong dapat ayusin mga kaisda. Basta marami na akong plano soon pag uwi. Diba? Kaya sa ngayon tiis-tiis lang muna mga kaisda. Kaya tiis-tiis lang din sa paggawa ng video. Dahil minsan yung anak natin is napipilitan lang magkuha ng video, no? So ito naman ang ating metal waikisi, no? Yung ibang female dito is malalaki. Malalaking male, female mga kaisda. Magandang klase din ng ating metal waikisi mga kaisda. 100 lang po ang trayo. Sabay-sabay na. Lahat ng metals ko is 100 per trayo, mga kaisda. Yung iba is 50, no? Yung P-Dirt, EFR, HBB ko, half black blue, is 50 din ang trayo. Pati yung top sword ko, 50 din, mga kaisda. Itong pinggo ko, 70. Itong albino silverado ko, siguro 50 lang din. Yung binta ko, mga kaisda. Yung yellow pingo, 70 per trayo, mga kaisda. Yung yellow mikaref po, medyo mahal yun, 100 per trayo. Pero padadamihin pa natin yun. Makikita nyo yan sunod mga kaisda. So, meron na tayong nakuha dito na fry, 2. At meron pang fry dyan, hindi pa nakuha, mga kaisda. At nilipat natin sa lagayan ng tubig. 2 lang yon ang ating Silverado, albino Silverado Raid, mga kaisda, no? Ito naman ang ating yellow pingo, mga kaisda. Medyo dumami na sila at meron na ding jubi, no? Hinayaan ko lang sila diyan na dumami. Hindi ko na kinuha yung mga fry dahil hindi naman sila nangangain. Hindi naman sila agresibo na kagaya ng mga albino, mga kaisda, no? Napaka-agresibo po yung albino. Kaya hinayaan ko lang siya yung mga fry dyan na dumami sila, no? Mga kaisda, magandang klase po yan ating ilupinggo. Hindi mo kayo magsisisi. Mura na, magandang klase pa, mga kaisda, no? Mayroon pa tayong mga freebies dyan na ibibigay, no? At ito naman ang ating yellow mikaref. Yun ang itong sinabi ko na ililipat ko yan, yung yellow mikaref natin, ililipat ko din yan ng lagayan, no? Yan po ang ating yellow mikaref. Meron din yung fry. Naghihintay tayo sa kanilang jubi, no? Mga kaisda. Yung 2 female natin, buntis na po yung malapit na mag-drop yung isang female natin, no? Mga kaisda. Tryo lang po, binigay lang po yan sa akin. Yan po ay freebies ng ating aerator or air pump, mga kaisda. So nakakatuwa tingnan, no? Meron tayong isang tryo na freebies na yellow mikaref, mga kaisda. At ito naman ang ating fry ng ating albino silverado red, mga kaisda. So sinabi ko sa inyo na 2 lang. So 2 lang po yan, mga kaisda, no? Hindi nakuha yung isa. Siguro madami-dami siguro yun, pero wala tayong magawa, is naunahan tayo, no, mga kaisda. Meron na nauna. Kinain na po siguro, no? Hindi natin nakita, pero mostly mga albino is agresibo talaga, mga kaisda, no? Kaya yan, padadamihin natin yung ating albino silverado, mga kaisda. Ito naman, mga kaisda, ay itong mix, no? From outcross to inbred. Malalaki po ang female dyan, mga kaisda, sa totoo lang. So ang plano ko niyan is ibaba ko yan kasama yung isa
dyan, katabi ng ating HBB, yung outcross ng Flamingo at saka EFR. So, bababa ko yan, kukunin ko yung Flamingo, iakyat ko dyan, no? Lipat lang. Yung mga from outcross to inbred, sa baba natin ilagay yan para walang problema, no? Yan po, malalaki po ang mga female dyan. Sa totoo lang mga kaisda, no? Ang bilis na dumami. Ewan ko. Siguro malakas yung dugo nila, no? Malakas yung immune system. Parang tao na, no? Ito po ang ating HBB mga kaisda. So, 50 na lang ang tryo, no? From 80, 70 to 50 per tryo mga kaisda. Yan po ang ating HBB. Hindi kayo magsisisi. Maganda po yan. Adult na po sila mga kaisda. Adult stage. Meron na po mga fry dyan. Madami yan sila mga kaisda. Hindi lang sila masyado makikita. Pero madami yan. Ay, nakikita nyo naman. Madami sila. Magandang klase yung ating male. Lalong-lalo na yung ating female. No? So, parang na-out of place po ang ating HBB. Sa mga previous video ko, halos yan ang ating hina-highlights yung ating HBB, no? Pero ngayon, nung nadagdagan yung ating mga guppy strain, is parang nabaliwala siya mga kaisda. So ito yung sinabi ko sa inyo na outcross ng Flamingo at saka EFR. So ibababa natin yan, dyan sa baba natin yan ilagay mga kaisda, no? So hindi natin yan baliwala mga kaisda. Dahil pag uwi ko, meron akong titignan dyan. At i-crossbreed natin ulit, no? I-inbreed natin sila. Baka meron tayong makukuha na mas maganda. Dahil sa ngayon, top view lang po ang ating madaling makita, no? Top views lang. Walang side view. Kaya, wala tayong paraan. Wala tayong ano bang maganda, no? Ito naman mga kaisda is ang female nito is red tail, ang male is double sword. Kaso nga lang ang resulta is ganito. Ang breeder nito is from outcross to inbred. Pero ang first drop nila is ganun ang resulta, no? Mga kaisda. So ito is ganun din na klase. Tinitingnan natin, sila yung pinakamadami mga kaisda, no? Nag-inbred lang po ako, nag-outcross lang po ako ng isang pair mga kaisda ng Flamingo at saka top sword. Yan lang po. Pero nung nag-drop na siya, 2 drop lang po. Tapos hiniwalay ko na mga kaisda, no? So ang drop nila is napakadami. Kaya sila ay ang isa sa pinakamarami kong guppies na from outcross to inbred, no? Ito naman ang blacklist. Nagtataka ako is bakit kunti na lang sila, no? Napakadami to mga kaisda. Sa totoo lang. Marami to sila pero nagtataka ako bakit kunti na lang sila. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tatanungin ko lang yung anak ko. Hindi nagtataka talaga ako mga kaisda dahil napakarami ito Lagi ko itong pinapakita sa inyo na marami sila. Pero biglang umunti, no? Kunti na lang natira. Tingnan natin kung anong mahiwaga dyan. No? Ito naman ang isang yellow king cobra ko mga kaisda, no? Yan. Ito po ang nasa original na breeder. Kaso nga lang, hindi nakuha yung mga fry. Ayan, dumami sila. Hinayaan na lang, no? Mga kaisda. So, padadamihin natin yan. Mga kaisda, no? Magandang klase po ang ating yellow waikisi, metal waikisi mga kaisda. Magandang klase po, hindi ka magsisisi. 100 lang ang tryo. 100 lang po ang tryo. Sa nagbabalak na bumili ng aking mga guppies mga kaisda sa mga malalayong lugar, sa ngayon ay hindi ko kayo makiter mga kaisda, no? Dahil wala ako dyan sa Pilipinas. Andito tayo sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa ating pamilya. Para sa aking pamilya, hindi pala sa atin, no? Para sa aking pamilya. Siguro, pag uwi ko, pwede na ako mag-kiter.
pwede na tayo magbinta sa ibang lugar, no? Dahil andito na ako, andyan na ako, makakuha na tayo ng permit, no, mga kisda. Yan na lang. Sa ngayon is, tiis-tiis lang muna. Tingin-tingin lang muna kayo, ha, mga kisda. Napakamura po. Pag uwi ko, napakamura pa rin. Mas maganda pag andyan na ako. So, ito yung ating parang grooming, no, grooming na Metal Waikisi. Ito din, mga kisda, Metal Red List. Parang grooming ko na din yan, mga kisda. Pero merong isang isang female na iba. Grooming sana, pero hindi na slobberhin, mga kisda. No? Merong isa eh. Pero papakuha natin yan sa aking anak bukas. Sinabi ko kasi sa kanya na tatawagan ako, mga kisda, no? So yan po ang ating all male sana. Pero kaso merong isang na iba, no? Ito naman ang aking top sword. Ito po ang original breeder, no? Yung top sword sa baba na mga jubi na nilipat ko dito. So medyo dumami sila. Merong ibang forma, no? Nag-iba yung form ng ating isang female, pero pure strain din yan, no? Buntis na yan, pero walang problema yan. Papadrop natin yan. Pag hindi na mamatay, walang problema, no? At least pure strain pa rin yan, no, mga kisda, no? Ganun na lang. Ito ay isang blacklist din, mga kisda, no? Sinabi ko sa anak ko na ilipat yan kasi ang ilagay ko dyan is ang yellow micaref, mga kisda. Andyan po blacklist. Dyan po ang original na breeder, mga kisda. Yan. Nagpapakita yung mga female, pero yung male nagtatago lang, mga kisda, no? Kukunin natin yan, ililipat natin ang ating yellow micaref, mga kisda. Yan po. Yan. Marami, ang pinakamarami kong isda, mga kisda talaga, is yung metal blacklist. Kasunod po ang ating metal red lace, metal waikisi. Yan po sila, yung tatlo, mga kisda, no? So ito naman ang ating farm out cross to inbred. Yan. 'Di ba? Napakadami din lahat, mga kisda. Ewan ko, ang bilis na dumami. So yang makikita niyo na top sword, mga kisda, is outcross na po yan, no? Pangit naman nung ilagay natin doon sa pure strain. Half bred na to eh, mga kisda, 'di ba? Di na pwede yan. Kaya diyan lang siya, mga kisda, no? So yan. Ito naman aking flamingo. So yung flamingo ko is meron dalawang male, female na naiba, mga kisda. So hayaan na lang. Hinayaan ko na lang, no? Pero siguro ipapatanggal ko yan, papakuha ko yan ng aking anak. Titingnan natin yan. Lalagay natin yan sa tasa. Tasa talaga, no? Yung kristal na baso. Para makita natin kung anong klase siya, mga kisda, no? So yan lang po ang aking update sa aking isda sa ngayon, mga kisda, no? So maraming salamat sa walang sawang pagsuportahan nyo sa aking YouTube channel, mga kisda. At sana sa next upload natin is andyan pa rin kayo. Walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ako'y magbababay na, mga kisda, at ako'y magpapasalamat sa iyo ng sobra talaga. At ako'y magbababay na. Happy farming. Bye-bye!